Nako, eto nakakagulat po ito, mga kabida. Kahapon lang po, ibinalita po ni Senate President Tito Soto, na ito hong si Senator Loren Legarda, mga kabida, ay inalok pala, para maging Senate President, po. Okay? At ang nag-alok sa kanya, mula po sa minority bloc, mga kabida, para lang po umanib po doon sa kanilang hanay. Okay? At magkaroon po ng bagong majority block, po. Subalit, sabi po ni Senator Soto, tinanggihan daw ito, mga kabida, ni Senator Loren Legarda. Pero dito sa balita po ng Politico.com, mga kabida, meron po silang source. At least 17 senators to back Legarda as new Senate President. Ito, bago lang po ito, mga kabida, ngayon lang po. Okay? Meron pong 27 minutes ago. Okay, babasahin ko lang po ito, mga kabida. Yung article po ng Political.com, po, by Marlon Ramos, mga kabida, At least 17 senators were expected to support Senator Loren Legarda as she moves towards what would be a historic bid to occupy the highest post in the 24-member Senate, source told Billionario News Channel. Ayan. Our source said Legarda skipped a caucus called by Senate President Vicente Soto III on Wednesday. Kanina lang po, mga kabida. Okay? Amid talks that he could be unseated by a group led by Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Another source said Senator Mark Villar, Camille Villar, Pia Cayetano, and Rafi Tulfo were also absent from a majority senators meeting. Instead of attending the caucus, the source said Legarda met with Senator Amy Marcos, who was earlier reported to have offered Legarda the Senate presidency along with Alan Peter. Ayan. Eto, nakakagulat po yun, mga kabida, po. Akala ba natin, wala na. Closed door na po ito kung si Senator Loren Legarda po, dito sa offer po, mga kabida, na magiging Senate President, po. Pala, tuloy. Okay? At yung maliligayang araw po ng majority block po ngayon, parang bilang na po, mga kabida, lalong-lalo na po, ito kung si Senate President Tito Soto, po, mga kabida. Yun yung aabangan po natin ngayong hapon. Kasi po, ngayong hapon po ang session po, ng Senado. At baka ito po yung magkaroon po ng breakthrough, mga kabida. Okay? So, ito, 17 senators. Imagine that. 17 senators, mga kabida, ang nasa likod po, ni Senator Loren Legarda para maging Senate President po, kapalit po, mga kabida, ni Senator Tito Soto, Ito na kaya yung sinabi po nila, na marami hong disgruntled senators, dito sa naging performance po, mga kabida, po, ni Senator Tito Soto, lately. Ang dami pong controversy po, na kinakaharap ito hong si Senator Tito Soto at ng kanya hong leadership po, mga kabida. Unang-una po, yung latest po na pakikipagtunggali po niya, sa Korte Suprema po, mga kabida, malaking damage po yon. Okay? Napakalaking damage po yon sa Senado po, mga kabida. Mantakin nyo, ang Senate leadership po, nakipagtunggali po, sa mga maestrado po ng Korte Suprema at kanyang pinaratangan po, itong mga maestrado na inamed yung ating saligang batas unconstitutionally, mga kabida. Plus, meron pa siyang paratang po na itong decision po ng SC, patungkol ho sa articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, misinterpreted daw, mga kabida. Parang mas magaling pa po siya. Parang mas magaling pa po siya, kaysa dito ho sa mga maestrado po ng Korte Suprema, po, mga kabida. At saka yung isa pa po, yung kanyang panukalang, at saka isa pa po, yung kanyang panukala po na persona non grata po niya, ito hong deputy spokesperson po ng Chinese Embassy. Napakalaking impact din yun, mga kabida, sa relasyon po sa pagitan ng Pilipinas at ng China, Marami hong tumutol po doon, mga kabida. At in fact, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos,
sinupalpal po niya itong panukala po ni Tito Soto, mga kabida. Okay? Hayagang sinabi po ng Pangulo na hindi po niya suportado yung panukala na yon, mga kabida. Ayaw ho niyang ipatupad yung persona non grata po, Okay, doon pa lang, supalpal na po itong si Senator Tito Soto, mga kabida. Okay? Eto, kaabang-abang po ito ngayon. Okay? Titingnan po natin kung talaga bang a-ascend po itong si Senator Loren Legarda bilang Senate President. Kung mayayari po yan, mga kabida, this is the first time sa history po ng Senado na meron pong babae na naging Senate President, mga kabida. Yung hindi ho pagdalo daw doon ho sa caucus ni Senator Tito Soto kasama po ang majority bloc ni na Rafi Tulfo at Senator Loren Legarda, iba pang mga members ng majority, sinyalis po yun. Okay, sinyalis po yun, mga kabida, na talagang bumaliktad na po, kung totoo man po yung report po ng The Billionaire News Channel, mga kabida. Okay? Marami hong mga balita po ng Billionaire News Channel na medyo palpak din, pero may balita, mga kabida, na totoo, naging totoo po, Sana ito hong balita po ng The Politico, mga kabida, kung saan po ang source na ginamit, yung source po ng The Billionaire News Channel, mga kabida. Totoo sana ito, mga kabida, para magkaroon na naman po ng panibagong Senate leadership po dyan sa Senado, Kasi ito hong si Tito Soto, siguro pangalawang beses na ata to, mga kabida. At saka marami hong discontented po, mga kabida, dun ho sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan po, mga kabida, ang chairperson dyan ay ito hong si Senator Ping Lacson. Okay? Meron po silang initial report, committee report na inilabas. Pero ang inaasahan pong personalidad po, na pwedeng i-recommenda po nila na sasampahan po ng kaso, wala po doon, mga kabida. Alright? Sa halip po, yung mga tatlong senador po na kasama ho nila, ang inirekomenda po, mga kabida, para sampahan po ng kasong kriminal, like plunder, graft, Okay? So far, pinanonood ko ngayon, itong session po ng Senado, mga kabida, at ang nakaupo pa po, itong si Senate President Tito Soto, mga kabida. Okay? Hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari po, the whole session today. Okay? Basta ang malinaw po doon ho sa report po ng Politico.com, ayon po sa source mula sa The Billionaire News Channel, meron pong 17 senators, mga kabida, ang handa kong sumuporta po kay Senator Loren Legarda po para maging Senate President, mga kabida. At ito hong possible change of leadership ay pinangungunahan po ito ng minority bloc, mga kabida. So since meron pong siyam na miyembro po ng minority bloc, mga kabida, at meron lang pong 13 senador ang kailangan po para makuha po itong majority bloc po, mga kabida. So meron pong 8 mga senador, okay, ang nag-defect possibly, kung totoo po na 17 senators ang susuporta po kay Senator Loren Legarda, meron pong 8 senators po ang posibleng mag-defect, mga kabida, mula sa majority bloc. Okay? So, yun yung kaabang-abang po ngayon, mga kabida. Kung totoo man po itong balita po ng The Billionaire News Channel po, at Politico.com, na magkakaroon po ng change of leadership dyan po sa Senado. Hindi po natin alam kung ngayong araw ba to, mga kabida, bukas ba, o makalawa po, mga kabida. Basta yun lang yung aabangan po natin, mga kabida, yung possible na change of leadership, okay, dyan po sa Senado, mga kabida, po. Senate to break gender barrier as Pia Cayetano set to be Legarda's number 2 pro-Senate pro tempore. Sources. The Senate, long male-dominated institution, is reportedly set for a historic leadership shift, with Senator Pia Cayetano slated to become Senate President pro tempore
the second highest post in the 24-member chamber, according to the sources of Billionario News Channel. Sources said Cayetano would serve as staff lieutenant of Senator Loren Legarda, who is poised to make history as the first woman Senate President. Legarda herself previously made history as the first woman to serve as Senate President pro tempore during the 19th Congress. In the same leadership shakeup, sources said Senator G.B. Ejercito is being eyed as Senate Majority Leader, replacing Senator Juan Miguel Zubiri. Ano pa? So, yun lang muna ang balita ngayon. Yung session sa Senado, please stand by, session is suspended. Kanina, nagsimula na yung session, narinig ko si Senator Juan Miguel Zubiri presiding over the start, biglang natigil. I don't know kung anong rason. Basta antabayan na natin ang mga kaganapan sa loob ng Senado kasi although sources pa lang ang mga ito, ilang beses na po itong Billionario News Channel very yung kanilang mga sources basta nag-report, halos lahat ng mga nire-report nila nagkakatuot dahil the word alone, bilyonaryo. Pagme-may-ari ni Enrique Razon. So ito, marami silang asset. Kasi sa news, mga ganito, paunahan. Sino yung maka-scope? Kung nauna ka naka-scope, ang mga audience, most likely, binabantayan nila, mas mataas yung, rating nila, basta palaging nangunguna. Kaya saludo ako dito sa Billionario News. Kahit sa kanilang mga reporting, sila lang yung nagre-report tungkol sa flood control scandal, yung mga hindi nire-report ng usual mainstream media, example, GMA, News 5, ABS-CBN, yung mga Philippine Star, Inquirer. Dito sa Billionario News, talagang walang pinipili. Kahit sinong matamaan dyan, Marcos ka man, Duterte, Romualdez, nilalabas nila. So, pasalamat tayo at meron tayong Billionario News. Okay, so, i-summarize lang natin sinasabi ni Senator Lacson na malicious, sadistic, sabi ni Lacson kahapon, yung napapabalita na itong si Senator Legarda, siya yung gumalaw para magkaroon ng palitan ng leadership sa Senado. Dahil ang bali-balita lang ito parang si Senator Legarda, nakikita niya yung pressure ng Administrasyong Marcos o panggigipit ng administrasyon sa kanyang anak na si Congressman Libeste. Di ba yung mga kontrata, solar contracts ng kumpanya ni Congressman Libeste na na ngayon? Na terminate o na cancel. Tapos plano ng Marcos Jr. administration pagmultahin ang kumpanya ni Congressman Libeste ng 24 billion. Plano pa man lang yun. So, para bang ginigipit na ba ang aking anak? So, sinasabi ng mga BBM vloggers na ito daw si Senator Amy at Senator Alan Peter Cayetano sa minority ang lumapit kay Senator Legarda para i-offer sa kanya yung Senate presidency. Sabi naman ng ibang sources, hindi. Si Senator Legarda ang lumapit sa minority bloc at nag-propose ng mga leadership changes.
So, lumalabas ngayon na totoo nga, merong ang galawan. So, napaka-historic ito na first female Senate President Ligarda. Tapos, ang second post, Pia Cayetano. Talagang historic, first time in history. And to me, walang problema dahil although hindi abogada si Senator Ligarda, malayo naman ang kanyang kalingkingan kumpara dito sa isa. Yung papalitan niya, malayo. Sa talino, sa malayo. Kaya ako, either sa dalawa nung unang nag-float yung idea, sino ba yung nag-post? Si Professor Malutikia. We will soon witness the first female president in the Senate. So, tatlo ng pinagpilian Amy, ang una kong pili, either si Pia Cayetano, Amy, or si Loren Ligarda. So, ngayon, lumalabas, matunog, it's just a matter of time, Ligarda is set to become the first female Senate President. So, antabayan na natin, kasi sabi ni Senator Soto, sulit daw sila baka daw madagdagan pa yung bilang nila, meaning yung majority madagdagan pa yung bilang nila ng isa o dalawa. Kung matuloy ito, the fact na nagkaroon ng suspension sa Senate session, ibig sabihin may nangyari na. That's my hinala. So, antabayan na natin pag-resume. Iba na ang nakaupo doon. Senator Ligarda na ang nakaupo. Senator Soto, goodbye, my teacher, goodbye.